Espiritong bumubuhay ang salita mo. May kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig ba din ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Please bless the person beside you by greeting him or her a blessed Sunday. Medyo namimiss ko ng magkwento. No? Kaya gusto kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At pag may kwento ako, dagdag 5 minuto sa homily. Okay lang po ba yun? Pwede ko naman tanggalin. No? Direkta na ako sa aral. No? Wala nang kwento. 2 minutes na lang ang aral. Okay lang ba yun? Ako kwento na lang ako. Pero, wag mo kong tutulugan. Pag may nakita ko nakapikit, nagtatanong talaga ako. Okay po ba yun? Simulan natin ang kwento. Isang madilim-dilim pa na mag-uumaga, may isang lalaki ang naglalakad sa tabi ng dagat. Saan po naglalakad ang lalaki? Yan, testing pa lang po. Wala pa namang pumikit. Naglalakad sa tabing dagat nang mayroon siyang naapakan na isang supot na may laman. Pinulot niya ito at kinapa ang laman. Naramdaman niya na ito ay maliliit na bato. Kaya naman,
bilang pagpapalipas ng oras habang iniintay niyang magliwanag at sumikat ang araw, habang iniintay niya ang kanyang ama na nangisda sa laot, naupo siya at isa-isang inihagis sa dagat ang laman ng supot. Isa-isang hinagis sa dagat ang maliliit na bato. Nang sumikat na ang araw, nagulat ang lalaki dahil nakita niya ang maliit na batong hawak niya ay isa palang diamante. Ano po yung hawak ng lalaki? Yan. May pumikit kasi dito eh. Dito talaga may pumipikit eh. No? May hawak siyang diamante. Huli na ang lahat dahil ang maliliit palang bato na inihagis niya sa dagat ay mga maliliit na diamante. Hindi niya nakita kasi madilim-dilim pa. Naiyak ang lalaki sa panghihinayang dahil naitapon niya ang maraming diamante sa dagat. Samantala, nakita naman siya ng kanyang ama na dumadating mula sa pangingisda sa laot. Tinanong siya ng ama kung bakit siya umiiyak. Kinuwento ng lalaki ang kanyang panghihinayang sa diamanteng na itapon niya nang dahil sa hindi niya tinignang mabuti. Sinisipa niya yung araw. Sabi niya, kasi yung araw ang tagal sumikat. Hindi agad nagpakita, kaya hindi ko tuloy nakita. Sumagot ang ama, anak, huwag ka nang malungkot at huwag mong sisihin ang araw. Maswerte ka pa din dahil bago mo naihagis ang huling bato, ang huling diamante, sumikat na ang araw, kaya mo ito nakita. Kung hindi, edi kahit ang huling diamante na itapon mo. Huwag mo nang iyakan ang nawala nang dahil sa hindi mo pagtingin ng mabuti. Sa halip, maging masaya ka sa kung ano ang natira at hawak mo. Gamitin mo yan para hindi na maulit ang pag-aaksaya mo. Mga kapatid, parang ganito. Parang ganitong-ganito ang aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Katulad na lang sa unang pagbasa, tinanong ni Josue ang mga Israelitang iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto at mga nakatawid mula sa disyerto patungo sa lupang pangako. Ang tanong, kaninong Diyos kayo maglilingkod? Imaginein mo, yung Panginoong Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto mula sa kaalipinan, yung Panginoong Diyos na kasama nila sa disyerto sa loob ng 40 taon. Nang makarating sila sa lupang pangako, tinatanong sila ni Josue, kaninong Panginoon kayo maglilingkod? Pinamili sila sa Panginoon ba ng Mesopotamia? Sa Panginoon ba ng mga Amoreo? Pero ang maganda dito, bago nakapamili ang mga tao, malinaw kay Josue at sa kanyang bayan na ang Panginoon lang na nagligtas sa kanila mula sa kaalipinan, ang Panginoon lang na kasama nila sa hirap at ginhawa sa disyerto, ang kanilang sasambahin at paglilingkuran.
at wala silang ibang Diyos-Diyosang sasampalatayanan. May iba kasi sumamba na sa mga Diyos-Diyosan. May iba nakalimot na dun sa Diyos na nagligtas sa kanila. May iba nakalimutan na yung Diyos na nagligtas sa kanila. Pero si Josue at ang kanyang bayan, malinaw sa kanila kung sinong Diyos ang kanilang pipiliin. Mabuti pa si Josue, nakapamili ng tama at nakapagdesisyon ng mabuti nang dahil tinignan niyang mabuti ang sitwasyon. Binalikan at tinignan niya ang nakaraan at nakita niya ang ginawa sa kanila ng Diyos. Ilan sa atin ang nagkamali ng desisyon nang dahil hindi tinignan ng mabuti ang sitwasyon. Hindi nakita ang kabuuan ng lahat, kaya ang daming naitapon at nasayang. Sayang ang pera dahil sa maling paggastos. Sayang ang pagkakataon dahil sa maling desisyon. Sayang ang panahon dahil sa maling pinili sa buhay. Lahat ito ay dahil hindi mo tinignang mabuti bago ka nagdesisyon, bago ka namili, at bago ka kumilos. 3 bagay po. Bigyan ko kayo ng 3 bagay. 3 bagay na pwede mong itanong sa iyong sarili bago ka magdesisyon o pumili. 3 bagay. Tandaan niyo po ito. Kapag may gagawin kayong desisyon, kapag meron kayong gagawing pagpili, tanungin ang 3 bagay na ito sa iyong sarili. Una, ito ba ay tama o mali? Tanungin niyo ha. Itong gagawin ko, tama ba ito o mali? Pangalawa, tanungin mong yung sarili, ito ba ay mabuti o masama? Hindi lahat ng tama ay mabuti, kaya siguraduhin na ito ay mabuti. Dahil kapag ito ay mabuti, ito rin ay tama. Sa una, tanungin, tama ba to o mabuti? Pagsagot ay tama, proceed sa number 2. Mabuti ba ito o masama? Kapag ang sagot ay masama, maling desisyon. Pero kapag ang sagot ay mabuti, proceed sa number 3. Ang pangatlong tanong, nakikita mo ba ang Diyos dito o hindi? Nakikita mo ba ang Diyos dito o hindi? Father naman, 3 tanong, ang lalim naman nun. Pinag-iisipan ko lang naman kung bibilin ko yung damit. Pinag-iisipan ko lang naman kung i-check out ko na yung naka-add to cart ko. 3 tanong agad? Bay, pwede po. Pwede. Huh? Tanungin mo, tama ba ito o mali? Father, deserve ko naman. Oh, yan, mga ganyang sagot, di ba? Oh, deserve ko naman, no? Oh, Father, gagamitin ko naman. Oh, sige. Tama. Tama. Proceed sa number 2. Father, mabuti ba ito o masama? Hindi ko naman nanakawin, Father, yung pambayad. May trabaho naman ako. Makakabuti ba sa'yo o makakasama? Father, wala namang masama. Bibiling ko lang naman yung damit, no? Di, sige. Pero ang tanong, may sweldo ka pa ba? May pambayad ka ba? Makakabuti ba o makakasama? Pag binili mo yan at wala ka ng pambili ng bigas, nakabuti ba? Nakasama?
Pero bibilin pa rin natin, di ba? Kahit na walang pangkain, basta may pangyabang, bibilhin. O, di ba? O, proceed na sa number 3, kung ano man sagot mo. Nakikita mo ba ang Diyos dito o hindi? Ay, ang lalim naman nun, Father. Damit lang, Diyos agad ba? Gagamitin mo ba sa pagsimba? Mahirap sa atin, no? Bili tayo ng bili ng damit. Pag nagsimba, nakapambahay. Naka-short. Pero binili mo, ang ganda. Pag pang mall, ang ganda. Pag pang simba, t-shirt na lang ako. 1 oras lang naman yung misa eh. No? We don't give the best to God. Nakikita mo bang Diyos dyan? Kasama bang pangsimba dyan? Father, ang lalim naman nun. Sige, kahit sa paghahanap ng trabaho, pag-aasawa, name it, tanungin mong sarili mo sa 3 tanong na ito para malaman mo kung tama ang magiging desisyon mo. Samantala, sa ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ibig din ba nilang umalis. Alam niyo po, ito na yung 5 linggo na ang ebanghelyo ay tungkol sa tinapay ng buhay. No? Siguro utang-uta na tayo. Lagi na lang bread of life. Nagsimula tayo sa pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. That was 4 weeks ago. Nasa 5 linggo na tayo. Tinapay na nagbibigay buhay pa rin. Paulit-ulit si Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang kumain sa akin o tumanggap sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami sa mga sumunod kay Jesus ang nagbubulong-bulungan. Maniniwala ba tayo dito? Mabigat na pananalita ito. Kaya marami sa kanila ang tumalikod na kay Jesus. Hindi nila matanggap, hindi nila mapaniwalaan ang sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Nasa na yung mga napakain na 5,000? Nasa na yung mga nabusog? Tinalikuran si Jesus. Mabuti na lang, malinaw kay Pedro, malinaw sa kanyang mga alagad kung sino ang pipiliin at kung ano ang gagawin. Mabuti na lang, nakita pa din ni Pedro ang mga ginawa ni Jesus. Kaya kanyang nasabi, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin na kayo ang banal ng Diyos. Tingnan mo si Pedro. Bakit tama ang pinili? Bakit pinili si Jesus? Nakita niya ang ginawa sa kanya ni Jesus. Binalikan niya ang mga nagawa sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, kung dumating sa ating buhay na kailangan nating gumawa ng desisyon at mamili, ang tinuturo sa atin na mga pagbasa, tingnan mabuti ang bawat sitwasyon para hindi magkamali ng desisyon. Hanapin ang Panginoon. Dahil kung nasaan ang Panginoon, hindi lang tama, kundi mabuti ang magiging desisyon. Amen? Amen.